Noon pa kasi, inabuso ko na yung aking sarili, no, sa lahat ng bagay. Puyat, drugs, even the drug pushing, no, at kung ano-ano pang kamunduan ang dinanas ng sarili ko. Basag ulo, kasi dahil kasama sa fraternity, matapang daw, buti na lang at hindi inadya ng Diyos na umabot ako dun sa sa rurok na makapatay ako. A blessed day, everyone. Welcome to In His Presence. My name is Nanette, and I am here with our brother in Christ, Brother Raymar Badules. Welcome, Brother Raymar. Thank you po at hello po sa lahat. Kasama natin siya ngayon for his life testimony. Brother Ray, would you tell us about yourself? Sino si Brother Raymar? Sa ngayon po ay ako po ay nagtatrabaho dito bilang graphic artist sa isang printing company at patuloy po nagsisilbi sa Panginoon sa isang church at patuloy rin po hinuhubog ng ating Panginoon. Brother Ray, how was your life before without Jesus yet in your life? Kumusta? Ano ang buhay mo dati? Bilang dati, no, masasabi ko po ang aking buhay dati ay masaya sa tingin ng ibang tao dahil nabubuhay ako sa pita ng aking laman, no, sa kagustuhan ng aking laman at sa kagustuhan ng mundo. So iba. At chill lang, masagalang masasabi dahil madaling kumita ng pera. May magarang sasakyan, ngunit walang permanenteng tirahan dahil aligaga ako eh. Ibang kung tawagin natin paalis-alis, ganun. Sa aking buhay, walang kakontentuhan, so kung saan ako nakapirmi. Ganun. Masagana ang buhay, madaling kumita, may mas magarang sasakyan. In short, life is good. Pero bakit mo nasabing walang kakontentuhan? Gabi-gabi kasi noon, lagi ako laman ng beer house. Hindi ko nababanggitin kung ano yung mga ginagawa doon. Siyempre, alam naman natin kung ano yun. At sikat ako sa larangan ng printing industry doon sa Pilipinas. Kaya proud ang lolo mo. Yeah. Na naging way yun para kumita ng extra sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga hack software, mga ganyan. Ang cost nun is hundreds or minsan even 1 million. Yabang, di ba? Paano naging mayabang si Brother Ray? Sa dami ng blessings kasi, pero after nung ako ang naging, after nung kasi naging arrogante, mayabang, ma-pride, huwag mo akong unahan sa daan, matahabuling kita. Tabi-tabi. Maghabulan tayo. Makakatingin ka sa akin kapag hinabot kita. Ay, kuno. Papaulanan kita ng masasamang salita na parang bala ng baril na tatama sa'yo. No? Parang ganon. Ayoko kasi nung nauungusan dati. Yung pagmumura talagang kasama na yan sa vocabulary ko. Bakit sasabihin ko ay may tungayaw. Dahil ba sa dami ng blessings, kaya naging mayabang, arrogante, prideful si Brother Ray? Or ganyan ka na talaga? Yes, ganun na nga. Bagay na pinagsisihan ko nga eh. Kasi noon pa ako nakakilala sa Panginoon. Kung noon pa nakakilala sa Panginoon, sana malawak na at madami na akong nagawa. Paano mo nasabing kung noon pa ako nakakilala sa Panginoon, sana malawak na at madami na akong nagawa? Balikan natin yung mga college days ko, no. Noon pa kasi, inabuso ko na yung aking sarili, no, sa lahat ng bagay. Puyat, drugs, even the drug pushing, no, at kung ano-ano pang kamunduan ang dinanas ng sarili ko. Basag ulo, kasi dahil kasama sa fraternity, matapang daw, buti na lang at hindi inadya ng Diyos na umabot ako dun sa sa rurok na makapatay ako.
nagpapasalamat ako doon dahil hindi nangyari. Ngunit ang Panginoon ay mabuti. Sabi niya, stop. Tap. Tap. Oh. So, paano nangusap ang Panginoon? Ito, tinanggal kasi ng Diyos lahat. Hanggang sa ako ay makadama ng panghihinayang. Doon ba sa mga lahat ng bagay na meron ako noon? Ang dating sagana, nagkaroon ng walang gana. Tapos, yung talagang inalis ng Panginoon. Tinanggal ng Diyos ang karangyaan dahil iba ang naidudulot sa iyo. Amen. Ngunit mabuti ang Panginoon. Talaga naman napakabuti ng Panginoon. After kong madanas ang hirap sa Pinas, dahil sa kawalan, dinala niya ako dito, sa bansang ito. Ginamit niya ang aking kaibigan na kasama ko sa kalokohan dati sa Pilipinas. At ang current company ko ngayon ay kinuha nila ako directly from Pinas upang magtrabaho dito. Pero gaya ng dati, wala pa rin si Lord ang Panginoon sa buhay ko. Wala pa rin si Lord Jesus sa buhay ko. At bumalik ako sa kasaganaan, kamunduhan. Balik na naman, di ba? Inadya din ng Panginoon na madala ko ang mga buo kong pamilya dito. Mula sa anak, manugang, at apo. Siyempre, yabang na naman, di ba? I did it again. At dito nag-start ang journey ko bilang Christian. So you can still say that God is still good, despite of everything that has happened. Amen. Amen. Now, God has brought you here. How did God call you? Where and when? Actually, sis, hindi pa rin naman ako nilayo ng Panginoon kung saan ako gumagalaw sa ang buhay ko sa Pinas, Doon din siya nagpakilala sa akin sa pamamagitan ng kapatiran. Sa harap ng supermarket ay in-approach kami ng kapatiran, isa sa kapatid natin dito at hindi ko siya inintindi. Nauna si Lea at si Gian papasok ng supermarket. Bumalik lang ako at tinanong ko, anong kailangan mo ngayon? Church daw, sabi ko. Sabi ko lang, sabihin mo, sige. Tapos lumipas yung ilang linggo, at ang ating kapatid ay patuloy sa pagpapalo up. Hanggang sa tsaga niya, sis, at ikatlong linggo ng pagtawag ay pumunta na rin kami. Pinagbigyan na rin namin at doon nagpakita ang Panginoon. Niyaya niya ako sa kanyang piling. Talagang masasabi mong nag-work ang Panginoon doon tungkol sa naramdaman. Sa kakilala ng Diyos. Paano mo nasabi dito na ikaw ay tinawag ng Diyos? Masasabi kong gano'n kasi mula sa unang linggo ng pag-attend ko dito sa church, masasabi kong hindi na ako nawala o lumiban sa Sunday service, As I can remember, yun ang natatanda ko. Wala akong liban sa Sunday service. At tinong ko ang aking isip sa pag-attend. Sa mga gawain sa pastoral. Dito na nagsimula yung mga trials. Tinanggal niya uli yung lahat. Ng physical, material, bagay na nakakadistract ba sa hanggang sa yung mga bagay na balakid dun sa paglago ko, Hanggang sa tinira na lang niya yung contentment sa puso ko, satisfaction at pagkakaroon ng thankful heart sa lahat ng meron at mga binibigay niya araw-araw. Ang Panginoon, sa aking pagkatao, makikilala ko siya ng gusto at nagkaroon ako ng sabihin natin, faith, trust, and love sa Kanya. Masasabi ko rin na yung kanyang love, grace, and mercy ang bumubuhay sa akin ngayon sa pagkatao ko. Hindi ko masasabi malaki na yung nagawa at pagiging Kristiyano ko, pero patuloy ang paglago ng Panginoon sa buhay ko at patuloy niyang dinidiligan ng kanyang tubig. Sa ngayon ay nagsisilbi ako sa Panginoon at sa pamamagitan ng praise and worship team ng church natin.
na hindi ko inakalang dito pa niya ako gagamitin. I don't expect this. Glory to God. Glory to God. So sa mga na-experience mo, no, na the trials, the tribulation, pero sabi nga ng salita ng Diyos, no, there are trials and tribulations. But take heart, for I have overcome them. Amen, amen, amen. Isang salita ng Diyos. So iba talaga ang grace and mercy ng Panginoon sa buhay mo, no? Amen. Naisip ko na siguro inalis niya ako sa Pinas upang dalhin dito at i-rehab sa mga bagay na kinauhumalingan ko. So you have been rehabilitated. Amen, amen. Yung kinauhumalingan ko sa mundo, salamat sa Panginoon dahil He is the miracle working God. Na hindi mo alam kung anong ways niya sa buhay natin, no? Mm-hmm. At sa buhay ko, nakikita ko ang paggalaw ng Panginoon at masasabi kong He is a God of order. Bakit? Kasi He is putting order in my life. Inalis ako ng Panginoon sa magulo at maduming kalakaran ng mundo, no? Mm-hmm. Because that's what He is. Yes, and I thank God for that. He's the God of order. Sa pagtatapos natin, no, sis, may gusto akong iwan sa ating mga viewers, sa ating mga kapatiran. Iiwan ko lang yung life verse ko. Kasi dati yabang ko eh. Ako pa. Kayang-kaya ko to. Ngunit ngayon, no, sasabihin ko, Philippians 4:13. I can do all things. Yabang pa rin. Pero through Christ, keep His strength. Diba? To God be all the glory. Praise God. Tunay nga na nothing is impossible to the Lord. We just have to surrender and trust the Lord. Indeed, we can do all things through Christ who strengthens us. And that's another life testimony dito sa In His Presence. We love you, but Jesus loves you most.